Kasalanan mo eh. Kasalanan mo. Walang kasalanan si Jordan sa kalasag, Christy. Ikaw lang at saka si Leon yung gusto nilang gantihan. Hindi deserve ni Jordan yung magkaganyan eh. Hindi dapat siya yung nakaratay ngayon. Dapat ikaw na lang yung nabaril. Sana ikaw na lang! Bakit naman sa pananalita niyo? Napahamak si Sir Jordan dahil kay Nanay Christy, pero hindi niya ginusto yun. Manahimik ka. Uy! Sir! Manahimik ka! Sir! Ano? Sali ka dito! Ha? Pinagtatanggol ba yung babaeng yan? Bakit anong tingin mo santa yan? Ha? If I know, baka nga ang saya-saya mo pa eh na nabaril si Jordan. Siguro gusto mo siyang gantihan, no? Dahil ako yung pinili niya, hindi ikaw. Ano ka ba, Shaira? Hindi yan totoo. Kahit hindi na kami ni Jordan, hindi ako galit sa kanya. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Ano ba, Shaira? Tama na. Please. Hindi yun makakatulong sa pagaling ni Jordan. Let's us all calm down and pray. Please. Kung gusto mo akong manahimik, paalisin mo yung babaeng yan. Because she has no right to be here. Shaira, maawa ka na. Ano ba? Huwag mo naman akong paalisin. Gusto ko lang malaman na okay yung lagay ni Jordan. Yun lang. At bakit? Bakit gusto mo malaman? Ha? Christy, matagal ng anal yung kasal ninyong dalawa ni Jordan. Huwag ka na mag-feeling asawa sa kanya. Ako na ang asawa. Ako ang mas may karapatan, kaya pwede ba umalis ka na dito? Paalisin mo yan, Jeff. Sinasabi ko sa'yo. Christy, sandali. Sorry. Maybe it's best kung umalis ka na muna para hindi lumala yung gulo. I promise you, bibigyan kita ng update sa kalagayan ni Jordan. Pasensya ka na. I have to go. Balita ko. Pabalita ka. Magpahinga ka na. Gigisingin na lang kita kapag tumawag mo si Jeff o kaya mag-text. Salamat po sa pag-intindi, Ma. Pero, hindi pa rin talaga ako makakatulog eh. Si Jordan pa rin yung iniisip ko ngayon. Anak, mahigit 1 taon na kayong hiwalay ni Jordan. But I can still see that you care about him very much. Aminin mo man at hindi, ramdam ko na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Ma, kasi nung pareho kaming na-hostage ng mga kalasag ni Jordan, nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkausap. Inamin na namin sa isa't isa yung mga pagkukulang, mga pagkakamali namin sa isa't isa. Sa wakas man, tawad na rin namin yung isa't isa. Kung makakausap ko lang siya, kung masasabi ko lang sa kanya na kahit na annulled na kami, kahit na 1 taon na yung lumipas, Ma, di pa rin talaga napapawasan yung pagmamahal ko sa kanya. Nagdadasal ako, sana magising siya. Kasi naniniwala talaga ako na kakatuluyan pa rin kaming dalawa. Na posible pa rin mabuo namin yung pamilya namin. Anak, may iba ng buhay si Jordan ngayon. Baka ikaw lang ang masaktan. Dahil ikaw lang ang umaasa na magiging kayo ulit sa bandang huli.
Siya, umuwi ka muna para makapagpahinga ka na maayos. Ako na muna bahala magbantay dito kay Jordan. Okay lang ako, Jeff, pag mo akong alalahanin. Paano si Baby Juna? Kasama niya dun si Leslie. Hindi niya pababayaan yung anak ko. Nag-aalala naman ako sa'yo. Wala ka pang pahinga. Hindi ka kumakain. Baka naman magkasakit ka sa ginagawa mo. Hindi ka ba makaintindi, Jeff? I said I'm okay. So don't force me to go home dahil gusto ko akong unang-unang makikita ni Jordan paggising niya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi okay si Jordan. I will stay beside him para alagaan at saka bantayan siya. Okay lang ba pakibantayan mo na si Jordan? May pinapabili lang kasi sa akin si Doc sa pharmacy. Pero babalik din ako agad. Sige po, ma'am. You have my number naman sa records niyo, di ba? Pakitawagan na lang ako just in case na magising yung boyfriend ko. Okay, thank you. Yes. Thank you. Jordan, hindi ko alam kung naririnig mo ako. Pero gusto kong magpasalamat sa'yo. Kung hindi mo ako niligtas, baka wala ng mami yung mga anak ko ngayon. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo para sa amin. Jen, alala mo nung huling pag-uusap natin, sabi ko sa'yo, gusto ko nang kalimutan lahat ng pait, lahat ng sakit na naramdaman natin kasi gusto ko nang mag-move on. Mapapakawalan na natin lahat ng pait at sakit na naranasan natin. At lahat tayo pwede nang mag-move on. Di ba yun lang naman ang gusto natin lahat? Na ng totoo kasi yan. Hindi pa ako nakaka-move on din. Patawad kasi naging mahina ako noon. Alam kong komplikado na ang sitwasyon natin ngayon, babe. Si girlfriend mo na si Shaira, pero pangako bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Babe, isa lang. Hindi na kita pakakawalan. Nagdadasal ako na sana magising ka na. Basta na, please. Kailangan natin mag-ayos. Babe, kailangan kita. Boy, kailangan ka naman. Please, huwag ka na kailangan natin mag-ayos. He is in a relationship and he is already committed to Shaira. You just have to accept that, anak. Learn to move on. Pwede bang pagka-alis natin sa ospital, dumamo na tayo sa bahay nila, Christy? Para saan? May gusto lang akong klaruhin kay Christy.
ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya maraming salamat, Christy. At dumating ka sa buhay ko. Naka-move on na si Christy. Kinalimutan ka na niya. And it's time for you na kalimutan mo na rin siya.